Nagbabalik ang House at your service. Sa bahaging ito, pag-uusapan natin ang mga isyong legal na madalas kinakaharap ng ating mga kababayan. Gagabayan natin sila sa tamang hakbang upang maresolba ang kanilang problema. Dumulog sa House at your service ang marketing officer ng isang kumpanya dito sa Maynila para ireklamo ang third-party recruitment personnel na nagngangalang RB Piang mula sa Cotabato na nag-scam ng 1.3 million pesos. At para ilahad ang mga detalye, makakausap natin ngayon si Charo Panes Abastar ng TS Pizarro Manpower Services and Construction Incorporated. Magandang araw, Ma'am Charo. Ako po si Attorney Migs at nandito po kasama natin si Congressman Zia Diong. At tatanungin po namin kayo tungkol dito sa sitwasyon nyo. No? Na-scam po sila ng 1.3. No? Paano po, ma'am, paano po nagsimula ito? Nagsimula po ito, Congressman, Attorney, nung itong si RB, nagpapakilalang si RB Piang. Okay. Isa daw siyang agent at may mga tao daw po siyang mga kilala na gusto daw po mag-apply abroad. Sa katunayan po, nag-video call po kami one time at pinakita niya po yung passport. May hawak po siyang 4 na passport. And then, ang sabi niya po sa akin, yung pamangkin niya daw po na nagnangangalang aka Russia, parang gano'n. Mayroon din po daw 7-8 passport na hawak. Ngayon, ang reason po nila na hindi sila makakapunta dito sa Manila dahil hindi daw po nila kaya yung panggastos sa mga aplikante, pamasahe, at pagkain papuntang Manila. So nakikipag-usap siya sa akin na kung pwede daw kami daw po ang bumaba doon at interviewin yung mga tao na yon para po ma-recruit. Ngayon, nung after siguro 2 to 3 months, nag-uusap kami and then nag-set kami ng schedule. Ang nangyari po ito nung September 22, 23, and 24. But then 21 ng gabi, nagkita na po kami, nag-meet kami. Nung dyan sa may Isulan, sa isang cafe dyan sa Isulan, dyan ko sila minit. May kasama po siyang ibang agent at pinakilala niya po na marami din daw pong mga aplikanteng mag-a-apply abroad. So nag-start po ang transaction namin noong September 22, doon po sa Takurong mismo kasi ang reason po nila andun daw din po yung ibang mga aplikante and nandun daw po yung clinic na saan kami magkakapag-medical ng mga tao kung fit po ba sila to go abroad. Anong year po ito, Ma'am Charo, nangyari? Po, Congressman, September 22, 23, and 24, 2025. This year lang. Isa-isahin lang natin para mas maintindihan po ng mga nakakanood na dito po, no, Ma'am Charo. So, ang nangyari po, meron kayong kailangan na i-recruit ng mga personnel sa inyong company. So, meron kayong nilapitan na third-party recruitment na sinabi na meron siyang mga passports. Bakit marami siyang mga passports? Passports ba to ng maraming mga i-recruit niya? Or siya ang may maraming passport? Passport po ito, ma'am, ng mga mag-a-apply abroad. Ng mga mag-a-apply. At may pinakita po ba siyang any paperwork na siya ay legitimate agent? Kasi usually, ang mga recruitment personnel, dapat meron yan mga lisensya. Meron po ba siyang pinakita? Kasi nila, sa status nila, meron kasi kaming, normally, dito sa Manila, kailangan legit license, license officer, recruitment. Pero sa mga ganyan kasing cases, ma'am, meron silang, kunyari sila, hindi sila affiliate ng isang agency, pero may mga tao silang pwedeng i-refer. Referral. So, dun parang nilusot nito, no? So, wala ho ba kayong nakita man lang nung una, Ma'am Charo, na medyo kahina-hinala? Kasi alam ko, di ba pumunta po kayo doon, no? Kasi ang rason po nila is walang pamasahe. So pag pumunta po kayo mismo sa Takurong, no? Tama po ba? So yes. Na-meet nyo na po itong sinasabi niyang na-recruit, na interview na nga po ninyo? Yes, sir.
Actually, Kong, yung itong mga may-ari ng passport, na-interview po din sila isa-isa, pinicturan ko sila, and then isa-isa po silang nag-fill up ng form namin. And then, yun na nga, yung doon na kami nagka-problema. Kayo na nga po yung naggumastos, no? Tama po ba? Na-shoulder po ng kumpanya yung gastos ng lahat ng processing fees ng kanilang na kinakailangan para po sila ay madala abroad, no? Tama po ba? Yes, sir. Ang applicant po wala pong ginagastos. Pero kami po, nagbibigay lang kami ng referral fee doon sa mga agent na So, nakabigay na kayo ng referral fee dito sa nag-recruit, kumbaga ay nag-refer na itong mga nakausap nyo na interview. At magkano naman po ang hiningi niyang referral fee? Actually, ma'am, 5 sila. May pinakilala siyang 4 na agents. Yun nga po, may nakakuha ng nasa 400 plus. Basta sila lahat po ay umabot po ng 1.3 million. Kasama na po yung pagkain ng mga work ng mga aplikante, kagaya ng mga lunch nila, nasa 8,000, may 5,000 akong binayaran. So, malaki pala, Ma'am Charo, no? Apart from yung mga sinasabi natin yung mismong na scam sa inyo, no? Kanino po nyo ito binigay? Diretso po ba itong binigay itong 1.3 million kay RB? O paano nyo po paano po nagkaroon ng pag-downloading or pagbibigay, pag-aabot nitong malaki po ito kasi 1.3, no? Yes, sir. Yes, sir. Ang nangyari po, sir, noong 22 po, meron po silang aplikante na bina-interview sa amin na nasa 24. Ngayon, nagbigay po kami ng referral fee sa kanila. And then sa noong 23, nagbigay na naman, may dinala na naman po silang tao, nagbigay na naman po kami ng referral fee sa kanila. 24, nagbigay na naman po kami ng referral fee sa kanila. So, 3 days po yon. Doon na po namin nalaman na in-scam po nila kami. Kasi nung 23, kasi 24 po yung, nung 22 po, di ba 24 na applicants ang dinala nila po sa amin. Ngayon, nasa isang hotel po kami lahat noon, dito sa Microtel Hotel sa Takurong. And then, nung 23 naman po ng umaga, nandyan pa naman yung mga applicants. Kasi may parating pa sila at kailangan pa namin magbayad hanggang 24. So, yung mga aplikante andun lahat. And then, ang nangyari po, nag-decide po ako na yung 15 po na applicants i-travel na po to Manila kasi hindi na rin po namin kaya na sa hotel, yung food nila and then accommodation. So, nag-decide ako ng 23 ng hapon na ibiyahe na yung 15. So, bali batches po nangyari, Ma'am Charo, no? Per batch, no? Hindi po yung 24 ang binyahin nyo dito Manila. Nagkaroon muna ng 15, tama po ba? Na una? Yes, sir. Kasi po, ang kaya lang po ng isang van is 15. Now, nakakuha kami ng isang van, which is, sila din po ang nag-refer ng van. Kasi may contact kami from Davao. Medyo mataas price. So, parang talagang lahat galing doon, no? Na nakausap nyo sila. Nakita pa, ilang araw yon? 3 araw yon. And then, nung 24, ano naman yung nangyari? Na bakit biglang nagkagulo-gulo? Nung 24, ma'am, yung mga nadala nila, lahat na nabayaran na po namin. Namin, syempre, sa loob po kami ng room, nagbabayaran. Paglabas, syempre, pag kami ang pinaka-last na lumabas, dahil pagkabayad namin sa kanila, yung last agent, paglabas namin, wala na silang lahat talaga. So, parang nawala, bigla, magic. Paano niyo po nalaman, halimbawa, na bigla na lang nawala? Sino pong nakipag-usap? Paano niyo po itong tinawagan niyo ba si RB o kinausap niyo po ba yung contact niyo doon at saka yung mga individual? Or kayo binigyan niyo ng pera? Diba, pagkabigyan niyo ng pera, paglabas niyo wala na. Yes po. Kasi sir, ang direct contact ko po talaga si RB. So, nung paglabas ko ng room, wala na sila lahat. Sabi ko, saan na kayo? Sabi nila, ma'am, preparing na kami kasi pupunta na ng Davao yung iba and then sa Jensen yung iba sasakay daw kasi ayaw na daw po nila isakay ng van kasi may dala po kaming van. So sabi ko, yung 15 po, isasabay po namin sa van. Yung remaining po, kasi yun po kasi usapan namin, itong si Mark Earl, isa din nilang kasamahang agent na nagsabi, meron daw siyang contact sa Cebu Pacific na meron daw 3-5 na ticket, ora-orada.
nagbigay ako ng 63,000 sa kanya, sa mga applicants niya, and then doon kay Russia, and then nag-additional ako din kay RB para din sa aplikante niya. So, nangyari po, sir, ang nangyari po pala, hindi ko pala alam na ito palang pinaalis namin nung 23 ng hapon na 15 katao, hindi rin pala umalis. Naandyan na lang, parang umalis lang doon sa hotel and then Pero lumabas hindi lang. pala pumunta ng Davao, hindi. So nakabayad na kayo, nakabigay na kayo dun sa first batch na akala nyo, ayan na, okay na, kasi may van. Nakita nyo naman, biglang nawala, nowhere to be found. Tapos biglang the next day, pagkabayad ng full, ay biglang nawala rin naman. Bago po kayong lumapit dito sa House at Your Service, ano po ba ang ginawa nyo na mga paraan para ma-resolve siguro itong na-scam kayo? Actually, ma'am, lumapit po kami sa Tacorong Police Station. And then, ang sabi po nila, wala daw po silang magagawa doon. Eh, ang matulong lang daw po nila sa amin is yung parang large-scale Yes, recruitment. syndicate, parang syndicate staff. Yes. Oo. And then, pero sabi nila, kailangan daw kami mag-send ng demand letter sa mga ito. And then, kung ma-receive daw nila, that's the time daw po na mag-file kami ng case. And then, sabi ko sa police, sir, parang malabo po yun kasi hindi ko naman po sila talaga totally kilala. And then, I mean, hindi ko kilala ang mga bahay nila kasi sa hotel lang kami nag-meet. Walang And mga then, kontrata din kasi, ma'am, Yes, no? yes, Yung alam nyo lang po, cellphone number. Pero itong mga na-recruit po na yung mga individual po ninyo nakausap na Yes, mga sir. aplikante. So ano nung simula po na hindi nyo makontak si Miss Arby at yung isa pang kasamahan niya, wala na po kayong engagement, hindi nyo po sila nakausap? Actually, attorney, congressman, tinawagan namin, lahat ng naka-fill up ng forms, tinawagan po namin, halos po hindi makontak yung mga number. Nawala Wala na talaga. Nag-ghosting na sila. So, ngayon na ganito ang sinabi ng police, Ma'am Charo, ano nang gusto nyong mangyari at this point? Yun ma'am, umalis na lang po kami, nanghingi na lang po kami ng copy ng police blotter and then ako po kasi yung post nyo sa Facebook na may willing kayo mag-help sa mga na-scam. Yes. Oo. So yun, ayun. Kong Zia, ano na naman tingin mo dito sa case na hindi ito yung first time natin na nakarinig ng isang legal issue ng scam. So ito, anong take mo dito sa case na to? Well, ako, unang-una talagang scam talaga to. So, kailangan talagang tutukan natin, makikita natin yung problema talaga, hindi lang doon sa yung need ng mga ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho, no? Pero parang yung issue na yon ay nagagamit ng mga ilan-ilan sa ating sektor na ina-exploit nila yung ganong klaseng yung issue at problema ng employment para sila ay manloko. At ng kanilang marami akong kapwa-tao. naranasan na ganito. Nakakalungkot, nakakagalit din, Kong Zia, diba? Tama. Dahil ang dami naghahanap ng legitimate na trabaho. Na, syempre, mas malaki, hindi natin matatago naman, na mas malaki naman talaga ang kita abroad. So, maraming mga recruiters, kung baga, nagsasabi na, recruitment agent daw sila, kaya ka bigyan ng magandang buhay, pupunta ka ng abroad, tapos biglang, pag nakakuha na nitong mga referral fee na ngayon pala ang ginagawa nila dahil kailangan mo ng lisensya eh. Oo. Kailangan mo ng lisensya para mag-recruit. Kung wala kang lisensya, ay talagang violation of the law yan. Gusto ko rin tanungin si Ma'am Charo, no, kasi nasa linya pa natin siya. Ano po yung gusto nyong mangyari ngayon, no, after everything that you have you have done? Nag-contact po kayo sa Tacoring Police Station. Ano po ang gusto nating mangyari ngayon? Sir, ang akin po sana is sana matulungan nyo kami na matugis itong mga ito. Kasi sir, hindi lang po kami na ang na-scam nila. Kasi nung nalaman ko po sir, kasi nag-post po ako, marami din po palang agencies na na-scam nila. So, ang dami na modus na pala nila yun. Oo. At same people to, Ma'am Charo. Yes, ma'am. Same, nag-post kayo sa isang social media account. So, ibig sabihin, same page, same profile ang taong ito, mga ginagamit nitong mga so-called agents. Yes, ma'am.
then ang nakakalungkot lang po is, nung pinost po namin yung mga names nila, may sabi na hindi po yan yung real name niya, ito po yung ganito. And then, meron daw po silang tinitirhan ng mga apartments sa Tacurong, sa Cotabato City. So, palipat-lipat sa Jensan. Marami daw silang na-scam. Meron daw din po mga foreigner na na-scam ng 3 million, na 1 million mahigit. So talagang modus to. At Ma'am Charo, kasama naman po natin si Colonel Guillermo, no? May gusto ka bang itanong sa kanya tungkol dito sa iyong reklamo at kaugnay din ng alam mo na marami din palang iba na nasa scam nitong mga taong to? Alam ko, Attorney Mix, no, bago natin itanong yung mga reklamo or sabihin ito kay Colonel, no, sinubukan natin kasi just to be fair, no, itong programa natin, sinubukan din natin na ma-contact para mapanayam natin si Miss RB, pero mukhang wala tayong nakuhang sagot mula sa kanya. Hanggang ngayon, wala akong any message at saka hindi natin na-contact yung sinasabi po ni Ma'am Charo na si Miss RB na nang scam sa kanila, no? So siguro, Ma'am Charo, ang iyong katanungan na lang na gusto natin malaman kay Colonel Guillermo. Good morning, Colonel Guillermo. Hello po, sir. Good morning po. Colonel, nandito po kasama po natin live, no? Si Ma'am Charo, ito po siya sa na scam nga po, no? 1.3 nga po yung nawala po sa kanya nung simula nung siya ay nangangailangan ng mga aplikante para, I think, dalhin abroad, no? May na-scam daw na 1.3 sa kanilang kumpanya at na-meet po nga niya si Miss RB. At may mga katanungan po tayo dito, no? Mula kay Ma'am Charo, no? Napakinggan nyo naman po, Colonel. So ano po pwede natin magawa dito? Kasi alam ko si Ma'am Charo lumapit na nga po siya sa Tacurong Police Station. So baka pwede po natin matulungan dahil hindi dapat nangyayari ito, no? Itong ganitong klaseng pagmodus na yung vulnerability ng ating mga kababayan ay nagagamit ng mga scammers para taking advantage, diba? Para malusutan nila at makuha na nila ng pera yung mga lehitimong mga negosyante tulad ni Ma'am Charo. Opo. Ma'am, tanong ko lang po, kung yung paano nyo po pinadala yung bayad? Sir, cash po namin binigay sa kanila. Saan po yun? Doon po sa hotel, sir. So paano yung, meron po bang parang receive, parang... By voucher po silang pinirmahan sa amin. Yung 1.2 po cash yun? Yes, sir, cash po talaga. Kasi hindi sila nagpapa-Gcash, wala silang bank transfer, ayaw nila kasi wala daw silang bangko. Colonel, parang yung pagbigay nila ng cash by batches kasi took mga 3 or 4 na araw. Naka-voucher, pero ang problema dito, Colonel, hindi totoong pangalan ang ginamit po ng mga nagpakita, kumbaga, nagpakilala ng mga agents. So, kung may nabigay na pera at may voucher na nag-sign at hindi po yun yung pangalan, totoong pangalan, paano po ba yun? Opo. Yun yung challenge po dyan. Pero kung sa hotel naman po yan, pwede pong hingan po pwede pong i-report yan sa local police na kunin po yung kopya kung meron pong CCTV doon sa hotel. Tama, oo. Para ma-identify sila, no, Colonel, no? Makita. Kasi mukhang, ang sabi po sa amin ni Ma'am Charo, mukhang hindi lang po yung kumpanya nila ang na-scam. Mukhang ito ay systematic na ginagawa at organized talaga itong grupo na ito para manloko ng iba pang mga kumpanya na nangangailangan ng mga aplikante, no? So mukhang, sa palagi ko naman, baka naman po may mga record sila, no? Tama po ba? Tama po yun, Congressman. Tapos, ma'am, yung paano ba kayo nag-usap nung mga kausap nyo para sa bayaran ng pera? Sir, nag-contact ito kasi ting si RB. Nagpakilala siya na isang agent daw siya na nakapunta na daw siya ng office namin. Through, lang po yun? Through cellphone? WhatsApp. Or... Yes, sir. Sa WhatsApp po? And then, saka kami nag-meet nung sa issue. Paano nyo po nakilala yung una yung nakausap? Personal nyo siyang kakilala o sa online lang? Sa online siya, sir, kasi sabi niya sa akin, nagpakilala. Sa Facebook po? Facebook? WhatsApp, sir, nag-chat siya sa akin dahil marketing po ako. May page po kasi ang TS Bizarro na may number po doon. And then, pero ang sabi niya po is, nakapunta daw siya ng office namin. Yun ang
daw siya ng office namin and then ni-refer daw siya ng isang staff namin na sa akin kakausap regarding sa mga ganyan. Kasi ako po yung marketing. So, ina-entertain ko na po. Meron pa po kayong number ng WhatsApp? Sir, meron ako mga number sa kanila. Actually, sir, Hindi, yung unang message nyo po sa WhatsApp, meron pa kayo niyan? ito nga yung mas malungkot, sir, kasi nung 22 ng hapon, kasi nagpipicture-picture kami, may mga picture ako sa kanila, ang nangyari po, sir, di ko na namalayan sa basic kasi maraming aplikante, nandun sila nanggugulo. Sa harapan ko, nag-aaway sila mga agent. Alam mong, kinakraming kanila, parang nililito ka talaga nila. Pero, Ma'am Charo, meron pa ba kayong kopya ng inyong conversation? Kasi I think ang point po dito is kung may number, merong WhatsApp, ay pwede po, at tama po ba, Colonel, pwede pong makuha, diba, yung number, yung screenshot, makita po yung Pwede cellphone, matrace. matrace yun. Pwede po makita po yung mga numbers. Po ako sa kanila, ang problema nung una po naming chat ni RB, hindi ko na matrace, ma'am, dahil inano nila yung cellphone ko, na-reformat talaga ang phone ko. So, yung Hindi- yung kasama po sa modus nila na yung, yun, nagpipicture, kung ano man ang drama nila, ay nakuha ang cellphone nyo, tapos ngayon wala na. Hindi ko naman na isang araw Ayun. talaga ko nabuksan ang phone ko. Ayun din, parang alam na alam. Oo. Paano pag ganito, Colonel, na hindi na mahanap sa Wala na po Facebook? ba kayong ibang... Pero sir, yung nung 23 and 24, ibang phone ang ginamit ko. Yun, may nandyan pa naman, nakasave pa naman yung mga usapan namin. Colonel, sige ano po. po yung Tapos pwedeng... Colonel, ano pong dapat na gawin ng ating biktima para kung sakali man po no na nais nitong magsampa ng kaso, ano pong po pwede natin may advice, Colonel, kay Ma'am Charo? Actually, sir, kaya ko lang po tinatanong yun. Kasi pag papupuntahin po natin siya sa opisina ng para malaman natin kung ano na yung mga dadalhin niya. Kasi pag papupuntahin ko lang po kayo sa station, uulitin po, marami pa pong uling itatanong eh. So, gusto ko lang pong i-prepare kayo katulad po sa cellphone. Dapat hindi nyo po gagalawin yun. Yes. Para i-preserve po natin siya para kung record, kung kailan siya sinasabing na-reformat, malalaman po natin na-reformat siya para dagdag siya sa ebidensya. Kung sa pangalawa po yung cellphone, kung meron po mga screenshot po yan, huwag nyo lang po siyang galawin. So katulad po nung sinasabi nyo, nagpicture-picture po yan sila. Ang susunod po kasi yan, yung sa CCTV po, pwede po ipakuha. So, Colonel, Yes po. pwede yung, para mahanda si Ma'am Charo, yung cellphone, kahit na na-reformat yan, may magagawa naman ng paraan. Tapos pwede po siyang lumapit sa local police station, no? Para ma-access ang Pwede CCTV. po siya sa anti-cybercrime group sa para meron po kami sa Takurong eh. Okay. Ayun po. Pero I think kailangan din, mas makakatulong din yung sinabi nyo, Colonel, earlier, yung sa CCTV din para Pero kailangan po ma-identify. talagang mag-report po muna sa kahit po sa ACG sa Takurong, meron po yan eh. So, anong ayun. police station po kayo nag-report, ma'am? Yung sa pinaka-sentrong police station sa Sa Tacorong. city mismo? Yes, sir, sa city po mismo. Oo. Ayun, so pwede pala meron doon. po kami dyan. Tsaka grupo ito no? Pwede naman ata, Colonel, sampahan ito ng Yung isa, syndicated, oo. Syndicated estafa. estafa, Kasi pang no? Pwede grupo naman ito. po, sir. Kaso nga lang po kasi pagka medyo challenging po yan at medyo mahaba po ang pero yung mga ebidensya nyo pong available, pwede nyo pong iano sa ACG. I-search ko. Titingnan ko lang po kung saan yung opisina namin kung meron po kami sa Takurong. So, Colonel, ano pong payo ang may bibigay natin kay Ma'am Charo? No? Tsaka sa mga Moving viewers, forward, ang mga sa viewers din natin na sila din ay siguro biktima or sa mga posibleng Maging pwedeng biktima magiktima sa future. Kasi hindi very po yan na katulad po pag legitimate ka po businessman or meron kang establishment, nagpa-publish ka kasi ng information. So, ang ginagamit po kasi nila talagang pang-engage yan, yung instant messaging applications po eh. So, katulad po ni ma'am, kung hindi po niya kabisado, katulad po sa napakarami po natin mga representatives dahil hindi po, yung mga tao na hindi nila alam, nakala nila yung instant messaging o katulad po ng Viber, WhatsApp o ano-ano man po yan, hindi po mahirap po i-identify ang pagkakilanlan niya kasi nga naka-internet po yan eh. Oo. So ang gamit po niyang connection niya na internet, hindi po yung cell site mismo. So ano Pero, pong pwedeng pwede solusyon? ang
ang solusyon po talaga dyan is pupunta po talaga yan sa ACG Ayun. para maimbestigahan po yung Yung cellphone talaga. cellphone Oo. at saka yung mga CCTV, pwede po yan papapreserve. Pero sa identification po, medyo mahaba po ang proseso niya. Pwede tayong pumunta sa ACG office, lalo na dyan sa Tacorong, para talagang masigurado natin ano po ba ang mga steps and yung mga makuha natin na facts. Pwede po ba namin samahan si Ma'am Charo doon sa ACG, Colonel? Pwede po, pero pwede nyo pong ibigay sa akin, ibigay po yung number ko sa inyo, ma'am, and then text ko po kaya, hanapin ko lang yung tao doon. Sige po. Para may pa-assist ko po kayo. Kung wala man po doon, meron po sa isang syudad dyan Pero sa... si Ma'am Colonel, si Ma'am Charo, Yung Cotabato po ba? Sa ayun nga ako gusto kong tanungin, Colonel, no? Ma'am Charo, dito po ba kayo sa Manila? Saan po kayo nakabase ngayon para in case po na makikipag-coordinate po kayo kay Colonel Guillermo, ay pwede kang samahan ng aming opisina, ang house at your service, mga staff po natin, para ihain kung ano man yung mga reklamong gusto natin ihain. At para kay kina Colonel Guillermo din, ay ma-assist ka po nila. So, saan po kayo nakabase ngayon? Manila po ang office namin. So mabilis lang. Mas, Kung pwede, mas madali yun, Colonel, kung tama nasa po ba, Manila. Colonel? No? Oo, tama. Pero sir, saan po yung nagbigay, ang unang-unang po yung communication sa Manila din? Sa WhatsApp Yep. naman po yun, I think, Colonel. Hindi, yung unang-unang pagkikita po ninyo, pumunta na talaga kayo sa ano? Yes po. Sa Isulan po kami nag-meet nung 21 ng gabi, and then nag-transact na po kami sa Tacorong 22, 23, and 24. Ayun. Nito lang po November yan? September po, Colonel. Itong mga facts na ito, I think kailangan talaga ang unahin ay kausapin na lang ang ACG Group, Colonel. Ako sa Manila po kayo, pwede po kayo sa Manila Police District, may office po kami doon. Yes. Ayun. So, itong mga bagay na to, dahil nga malalim ang pag-uusapan, maraming mga layers at Detalyado, mga dapat. detalye kasi Oo. kailangan talagang personal na pupuntahan ang office. So maraming salamat po kay Police Colonel Guillermo sa Thank inyong you, mga Colonel. paliwanag at payo. Okay po. At abangan ang ating discussion sa isang batas na umaagapay sa mga kababayan nating hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Magbabalik ang House at your service.